Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tunay naming karanasan ni nanay. Hindi kami paranormal experts, pero nagawa na naming makipag-usap sa isang multo. Wala kaming mga third eye, pero naranasan na naming makakita ng isang kaluluwa. Kung paano yun nangyari ay malalaman nyo dito sa kwento ko. Meron kaming sari-sari store at meron kaming isang tindera na tawagin na lang nating Lena. Mabait siya at maaasahan, masayahin at palabiro din. Hindi trabahador ang turing namin sa kanya ni nanay. Parang miyembro na rin siya ng pamilya namin. Sa bahay namin siya kumakain kapag tanghali at minsan ay doon na rin namin siya pinakakain ng hapunan. Isang umaga, bigla na lang lumitaw si Lena sa loob ng bahay namin. Hindi namin alam kung paano siyang nakapasok, gayong nakakandado pa ang lahat ng mga pinto namin. Isa pa, masyado pang maaga. 5:00 pa lang kasi ng umaga yon, Sir Neb, kaya nakakapagtaka talaga. 8:00 pa lang ang pasok niya sa tindahan namin at kadalasan ay saktong oras lang siya dumarating. Nung umagang yon ay napakatahimik niya. Basta na lang siyang umupo doon sa sofa namin. Inalok siya ng kape ni nanay, pero umiling lang siya. Tapos nung kumakain na kami, muli na naman siyang tumanggi. Sabi niya busog pa raw siya. Tahimik lang siya habang parang pinagmamasdan niya kami ni nanay. Tinitignan niya lang kami ng maigi. Tinanong namin siya kung ano ba talaga yung problema niya. Nakita kong naging malungkot yung mukha niya. Pati yung boses niya, parang walang kabuhay-buhay. Nagulat kami ni nanay nang sabihin niya sa amin na aalis na raw siya at hindi na namin siya muling makikita pa. Nung tanungin namin siya kung saan siya pupunta, naguluhan kami dahil sabi niya hindi raw niya alam, basta malayo raw ang pupuntahan niya. Niyakap niya ako, tapos sunod niyang niyakap si nanay. Sinabi niyang anuman ang mangyari ay babantayan niya kami, pero kailangan pa rin daw naming mag-ingat palagi. Matapos yun ay bigla na lang siyang naglaho. Doon na kami natakot. Nakaramdam kami ng kaba. Alam naming pareho ni nanay na hindi kami namamalikmata. Damang-dama namin yung yakap niya. Maya-maya biglang tumunog yung telepono. Nung sagutin ni nanay, doon namin nalaman yung malungkot na balita. Si Lena raw ay natagpo ang patay sa loob ng kwarto niya. Pinatay daw ng amain niya. Pareho kaming nagtaka ni nanay. Sinabi namin sa mga kapitbahay namin na nakita namin si Lena at nakausap pa. Ayaw nilang maniwala sa amin. Patay na raw yung tao ay nagawa pa naming magbiro. Nanahimik na lang kami ng nanay ko. Sinarili na lang namin yung karanasan na yon. Kahit matagal nang nangyari yon, Sir Neb, napapaisip pa rin kami ni nanay. Paano namin nakausap yung taong kamamatay lang? Magandang araw po sa ating butihing narrator at sa lahat ng tagapakinig. Ako nga pala si Jack. May isi-share lang po akong horror experience na nangyari sa tatay ko. Pinadala ng kumpanya nila si Papa sa Cebu noon para maging interviewer sa mga aplikante na naghahangad makarating ng Middle East. Yung accommodation ni Papa ay yun na mismong branch ng kumpanya doon sa Cebu. Bale nasa iisang building lang sila at nagstay siya roon sa loob ng 1 linggo. Sabi ng mga nadat ng empleyado ni Papa na nakatira na rin doon sa kumpanya ay meron daw nagpaparamdam doon. Huwag na lang daw niyang pansinin sakali mang maranasan niya o makita dahil hindi naman daw nananakit. Biro pa ni Papa noon ay baka tinatakot lang siya ng mga ito dahil dayo siya. Pero ang nangyari, nakita nga ni Papa yung kinukwento ng mga kasamahan niya. Akala raw niya ay yung mga karaniwang karanasan na nawawala ng gamit o nagpapakita ng mga aparisyon kagaya sa TV o mga kwento ng iba niyang kakilala. Yun daw pala ay doppelganger ang tinutukoy ng mga katrabaho niya. Meron daw silang katrabaho na tawagin na lang nating Henry. Yung si Henry daw ay nagpapa-order ng leche flan na gawa ng asawa niya. So isang beses daw ay nakita niya itong papasok pa lang ng opisina.
Si Papa naman daw ay maliligo pa lang. Tinawag daw niya si Henry at lumingon naman sa kanya at tumigil. Sinabi raw niya na dalhan siya ng leche flan kinabukasan. Nginitian daw siya ni Henry tapos umalis na. Noong kinabukasan na nga ay walang dalang leche flan si Henry para sa kanya, pero meron para sa iba nilang katrabaho. Pinaalala raw niya na sinabi niya rito noong nagdaang araw ang tungkol doon. Pero umiling daw si Henry, sabay sabing na late siya noong nagdaang araw kaya imposibleng nagkita sila. Ganun ba? E di sino pala yung napagsabihan ko? Sagot daw ni Papa. Ayun na nga, malamang daw ayun na nga ang doppelganger sa building nila. Bago naman daw matapos ang isang linggo ni Papa sa Cebu, ay nakabili naman siya ng leche flan kay Henry. Pero nagpakita uli sa kanya yung doppelganger. Ang malupit nito, Sir Neb, ay siya na ang ginaya. Bumili daw siya ng mga souvenir at mga pasalubong dahil nga pabalik na siya rito sa Maynila. Nakasakay na raw siya ng elevator paakyat at mag-isa lang siya. Noong magsasara na yung pinto, ay may sumilip daw na lalaki mula sa labas. Nanlamig daw ang katawan ni Papa dahil kamukhang-kamukha niya yung lalaki. Pati suot na damit ay kapareho. Ang pinagkaiba lang ay wala itong dalang mga plastik na pinamili. Nginitian daw siya tapos nawala na dahil sumara na nga yung elevator. Napasandal daw siya sa dingding at halos himatayin sa kaba. Nung makita raw siya ng mga katrabaho niya ay nag-alala agad ang mga yon dahil basang-basa raw siya at namumutla. Sobra palang pinagpawisan si Papa habang nasa elevator. Kinuwento niya raw sa mga yon ang nakita niya at pare-pareho silang nangilabot dahil doon lang daw nila narinig ang ganoong pangyayari. Kasi nga kadalasan daw ay ibang tao ang ginagaya ng doppelganger at hindi ang mismong tao na pagpapakitaan noon. Bago ang flight ni Papa pabalik sa Maynila ay nagsimba muna siya doon sa simbahan malapit daw sa Magellan's Cross at humingi ng gabay. Natakot daw siya na baka masamang senyales yung doppelganger, lalo pa at pasakay siya ng eroplano. Sa awa naman ng Panginoon ay safe na nakauwi sa amin si Papa. Yun nga lang, bukod sa pasalubong ay may dala rin siyang kwentong nakakatakot. Naranasan ko ito dito sa dorm na malapit sa isang malaking university sa Cebu. Hindi naman ako estudyante, kundi isang empleyado sa call center na laging puyat. So ako nga pala si Nalio, Sir Neb. At ito ang story ko. Bilang nasa BPO tayo, syempre panggabi ang trabaho kaya lagi akong wala sa dorm tuwing gabi. May naririnig na akong kwento mula sa ibang kalapit kwarto na may mga nakakakita sa isang babae na naglalakad sa hallway kapag alanganing oras na. Wala raw nakakakilala roon sa babae at ang malala ay walang nakakakita ng paa at mukha niya. Parang lumulutang lang daw siya sa pasilyo tapos pabalik-balik. Hindi naman daw siya parating nakikita. Sa pagkakaintindi ko ay yung mga may third eye lang ang nakaka-encounter sa kanya. Wala naman akong third eye kaya kampante ako na never kaming magkakasalubong sa hallway. Last part ng first trimester ng 2020, biglang nag-lockdown. So na-stuck ako sa dorm. Mabuti na lang mabilis kumilos yung company namin at nagpa-work from home agad. So hindi ako nawalan ng trabaho. Kagaya ng dati, panggabi lang din ang trabaho ko. Pero ang maganda ay hindi ko na kailangang umalis ng dorm. Ni hindi ko na nga kailangang magbihis o maligo. Mabilis akong naka-adjust. Ang problema lang ay nakita ko na yung sinasabing babae sa hallway. Hindi ko naman naiisip itong babaeng ito. Ilang beses nga akong patambay-tambay sa hallway kapag nagbe-break ako at nagyoyosi. Pero hindi ko siya nakikita. Hanggang sa isang beses, natsambahan ako ni ate. Kausap ko noon sa messenger ang girlfriend ko. Palakad-lakad ako sa hallway at naroon lang din yung iba kong kalapit kwarto. Nagbe-break din yata sa trabaho nila. Pare-pareho kaming work from home pero iilan lang kami. Karamihan kasi ng kalapit kwarto namin
ay mga estudyante na nagsiuwian sa kanila dahil nga lockdown. Nakikipagkwentuhan pa ako sa mga kalapit kwarto ko habang kachat si girlfriend. Hanggang sa isa-isa nang pumasok sa mga kwarto nila yung mga kausap ko. Naiwan akong mag-isa. Noong tinapon ko na yung yosi ko at papasok na sana ako sa kwarto, ay tsaka ko nakita yung babae na nasa dulo ng hallway. Totoo nga yung sinasabi ng mga nakakita sa kanya. Wala siyang muka at mga paa. Actually, parang white dress lang talaga siya. Kahit mga kamay o buhok ay wala akong nakikita. White dress yata imbis na white lady. Pero kahit white dress lang ay kinilabutan ako kasi lumulutang nga. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil mabagal na lumulutang yung dress palapit sa akin. Nanigas na yata ako. Pero noong malapit na talaga siya, like mga 3 meters na lang, at nasigurado kong dress siya na lumulutang, ay tsaka ako tumakbo papasok sa kwarto ko. Nakaupo lang ako noon sa kama habang nakatingin sa pinto. Pinatay ko yung aircon kasi nanginginig ako sa pinagsamang kaba at lamig. Bumalik ako sa trabaho pero nakasandal sa pader yung upuan ko. Patingin-tingin ako sa pinto hanggang sa unti-unti ay nawala yung kaba ko. Nung mag-umaga ay nang istorbo ako ng kalapit kwarto para ikwento yung nakita ko para mabawasan yung pag-iisip ko. Kaso hindi naman nakatulong kasi nauwi nga sa kwentuhan ng katatakutan. Nag-share na rin sila ng karanasan nila doon sa white lady. Sa huli, napagkasunduan na lang namin na magtirik ng kandila sa magkabilang dulo ng hallway kasi nakikita siya both sides. Nagdasal na rin kami para kahit papano ay mapayapa siya. May iba pa rin na nakakakita sa kanya. Pero ako naman, good thing na first and last time ko na siyang nakita. Tumatambay pa rin ako sa labas kapag gabi pero hindi na ako tumitingin sa magkabilang dulo ng hallway. Ako po si Nita, Sir Neb. Gusto ko pong i-share yung karanasan namin tungkol sa mga aswang. Isang karanasang nagturo sa amin na huwag magtiwala sa mga taong hindi pa namin lubos nakakilala. Dekada 90 nang magsimula kaming maghanap ng yaya para sa dalawa naming anak. Busy kasi sa trabaho ang asawa ko, habang ako naman ay isang pampublikong guro. Isang babaeng nagmula pa raw sa malayong probinsya ang namasukan sa amin. Nakiusap siya na tanggapin namin dahil wala raw siyang matitirhan dito sa Maynila. Bukod sa wala daw siyang kakilala, hindi raw siya makapasok sa ibang trabaho dahil hindi siya marunong magbasa at magsulat. Naawa naman kami kaya tinanggap na namin. Hindi na namin inalam yung buong pagkatao niya. Sa unang araw pa lang niya sa amin ay nagpakita na siya ng kasipagan. Mabait din ang pakikitungo niya sa amin. Isa lang ang napansin ko. Palagi siyang nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata namin. Isang gabi, nagising ako dahil nakarinig ako ng mga ungol na parang nasasaktan. Boses yon ni Yaya na nagmumula ang ungol sa kwarto. Tumayo ako para tignan kung napapano siya. Pero pagbaba ko, nakita kong bukas ang kwarto niya. Wala na siya sa loob. Tumingin ako sa kusina dahil baka ako naroon siya. Pero napasigaw na lang ako nang may makita akong malaking asong kulay itim. Naroon yun sa kusina, kumakain ng sariwang karne na sa palagay ko ay galing pa sa ref namin. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng ganoong aso sa bahay namin. Napatakbo ako sa kwarto. Ginising ko yung asawa ko para sabihin yung nakita ko. Pero paglabas namin, wala na yung aso. Nagalit pa sa akin yung mister ko. Inaya na lang niya ako na matulog na ulit. Pasado 2:00 ng madaling araw, nagising na naman ako. Pero sa pagkakataong yon, naririnig ko nang umiiyak yung anak ko na nasa kabilang kwarto. Magkasabay kaming bumangon ng asawa ko para puntahan yung kwarto ng mga anak namin.
Napasigaw na lang ako nang makita ko na nagdurugo yung binti ng bunso ko. Tapos yung panganay ko naman ay nakaupo sa sulok habang nanginginig sa takot. Napakalaki ng sugat ni bunso, para itong kinagat ng mabangis na hayop. Maya-maya ay sinabi sa amin ng panganay ko na kinagat daw ng yaya nila si bunso. Tapos nang marinig daw nito na bumukas ang pinto ng kwarto namin, nagmamadali siyang umalis. Nag-anyong aso raw ito at saka tumalon sa bintana. Hindi kami makapaniwala, pero alam kong hindi naman magsisinungaling yung anak ko. Simula ng gabing yon, hindi na namin nakita ang bagong yaya namin. Buti na lang Sir Neb ay kaagad naming naitakbo sa ospital si bunso. Magmula noon, hindi na talaga kami basta nagtiwala, lalo na sa mga taong hindi namin kilala. Ang kwentong ito ay naikwento lang sa akin ni Lolo. Nangyari pa raw ito noong dekada 50. Noong mga panahong yun daw ay may malawak na lupain sina Lolo dito sa Negros. May mga taniman sila ng ekta-ektaryang palay. Nung sumapit na raw ang panahon ng anihan, naghanap si Lolo ng mga trabahador na manggagapas ng palay. Nalaman daw yun ni Mang Kiko, yung matandang dayo sa lugar nila. Pinuntahan niya raw si Lolo at sinabi nito na may mga kakilala siyang pwedeng magtrabaho. Nagtaka raw noon si Lolo, Sir Neb. Hindi niya alam kung paanong nagkaroon ng kakilala yung matanda, gayong bagong lipat lang ito sa barangay nila. Gayunpaman, tinanggap na ni Lolo dahil gahol na sila sa oras kung maghahanap pa sila ng ibang manggagapas. Kinabukasan, muling nagpunta sa bahay ni Lolo si Mang Kiko. Kasama nito ang 3 lalaki na ayon sa kanya ay mga apo niya raw. Nagulat si Lolo nang sabihin nitong kayang-kaya raw ng 3 yon na gapasin yung palay sa loob lamang ng kalahating araw. Hindi halos maniwala si Lolo dahil malaki ang palayan nila at hindi kakayanin ng 3 patpating lalaki na anihin yon. Isa pa, mapuputla sila, halos butot balat na ang katawan. Laglag ang mga talukap ng mata. Mukha pa nga raw silang matatanda. Hindi akma sa sinasabi nilang tunay na edad. Aayawan na sana sila ni Lolo, pero naawa naman siya sa mga yon. Naisip niya na baka kailangan nila ng trabaho. Kung hindi raw nila matatapos yon sa loob ng 1 araw, hahanapan na lang niya sila ng makakatulong sa trabaho. Nung magsimula na raw manggapas yung 3, laking gulat niya nang makita kung gaano kabilis ang mga yon. Parang makina raw sila kung gumalaw. Kung tutuusin ay balot na balot sila at doble-doble pa ang damit. Parang ayaw daw nilang masinagan ng araw. Gayunpaman, napakaliksi pa rin nila. Sa loob lang daw ng ilang oras ay natapos nila ang pag-aani, bagay na hindi raw magagawa ng pangkaraniwang tao lang. Matapos silang bayaran ni Lolo, biglang nagsalita yung isa at sinabing sa susunod daw na magpapagapas si Lolo, kung maaari daw ay yung mabango at masarap na putahing nasa tiyan ni Lola ang ipambayad sa kanila. Sabay tingin daw nila sa malaking tiyan ng lola ko na noon ay malapit ng manganak. Nagtawanan daw yung 3, sabay sabing nagbibiro lang sila. Noong naglalakad na sila paalis dahil nga nabayaran na sila, doon palang napansin ni Lolo na wala raw anino ang mga yon, gayong tirik naman daw ang araw. Doon kinutuban si Lolo na marahil ay hindi raw talaga tao ang mga yon. Kung ano man sila ay hindi na inalam ni Lolo.